Bago mag-March 15, umuwi kami nila papa sa probinsya. Ayaw kasi nila na ma-lockdown sa syudad. Lahat sila buryong na sa bahay. Ako naman, wala lang, parang normal na araw lang ang quarantine. Magpipitong taon na rin kasi akong work from home at siguro sa isang buwan, isang beses lang ako kung lumabas ng bahay para pa mamili ng mga bagay na personally kailangan ko. Nitong panahon ng ECQ, nagkaroon din kami ng time na magpipinsan, kaming mga nag-decide na umuwi para makabanding sila lolo at lola. Ang lolo at lola ko nasa late 60s na, pero masigla pa rin at malusog. Mahina na nga lang talaga ang mga mata. One night, nung April to, after ng meeting ko sa client ko, lumabas ako ng kwarto para sana mag-init ng tubig para magtsaa. Naabutan ko sila lolo at anim kong pinsan na magkakaharap sa kusina. Nagkikwento si lolo about sa buhay nila noon. Then yung isang pinsan ko inaya akong makinig. Out of respect na rin, dun na nga ako nagtsaa. Sabi ko sa sarili ko, pagkaubos ko ng tsaa, mag-e-excuse na ako. Kaso, eto nga, kaya ako nandito ngayon. Kasi sumabat si lola at sinabi kay lolo na inaantok kaming magpipinsan sa kwento niya. Ikwento niya na lang yung nangyari sa subor. Ang subor, ang tawag ng mga taga sa amin sa parang kuweba na hindi. Para lang talagang kuweba yung entrance. Pero pagpasok mo, maliit lang yun. Parang 4 na tao lang ang kasya. Tapos wala pang social distancing. Sobrang wala. If ever claustrophobic ka, hindi ka talaga tatagal sa loob ng subor. Siyempre, nakuha nun ang atensyon ko. Pero, mas nakuha ng atensyon ko yung naging reaksyon nila mama at papa. Nasa sala sila, kasama si lola, at nung marinig nila yun, nagpaalam na agad silang papasok sa kwarto. For this story, focus muna tayo sa kwento ni lolo. Hindi ko alam kung maniniwala kayo. Ako rin kasi at first ang nasabi ko, ang inamin, bunga na ba ng katandaan to ni lolo? Kayo na ang humusga. Fiesta sa kanila at ganado sila sa bukid nung umaga dahil may sayawan paggabi. Kaya para payagan sila ng mga tatay nila, inayos nila ang pagtatrabaho sa bukid. Magsasaka ang pamilya ni Lolo at maging pamilya ng mga kaibigan niya. Madilim na nung makumpleto silang magkakaibigan. Naglakad na sila papunta sa sayawan. Nung panahon nila, tabo pang magtabi ang dalaga at binata at naguguluhan ako kasi 'di ba? Paano nila masasayaw yung mga type nila? Pero magbabarkada na sila lolo at lola. Tapos si Arman, yan ang pinangalan talaga ni lolo. Taga sa kanila rin, pero hindi kasama sa circle of friends nila. Nag-aya siyang mag-inuman sa subor. Si Arman at yung dalawa pa niyang pinsan, ang pamilya, sila yung may-ari ng mga lupang sinasaka ng mga magulang nila lolo. Sa Maynila rin nag-aaral yung tatlo. That time, ang subor, hindi pa ganun kasikip. Totoong kuweba pa. Nagulat ako sa part na to. Kasi ang akala ko talaga, ganun na yung subor dati pa. So yun nga, pumunta sila doon. Sila lola at yung ibang mga babae, hindi agad sumunod. Nagpalipas muna sila ng ilang minuto at tapos, paisa-isa pa silang umalis ng sayawan. Masaya silang nagpunta ng subor. Hindi naman daw yun ang una nilang adventure. Madalas din kasing tumatakas sila para mag-inuman sa mga kubling lugar. Para makalimot, para maghimutok. Sila kasing magkakaibigan yung hindi pinalad na makaranas na mag-aral dahil sa hirap ng buhay. Ang buhay nila umiikot sa bahay, bukid, bahay, bukid. Yung pag-inom ng patago ang means of escape nila sa routine at mahirap na araw-araw na pamumuhay. Back to the story. Umuwi yung pinsang isa ni Arman para manguha ng lampara para may ilaw sila. Ayun, pumasok na sila. Yung lampara nasa gilid ni Lolo
At ang pwesto ni Lolo nasa pinakadulo. Siya yung nasa pinakamalayo sa bukana. Tapos si Lola naman nasa tapat niya, nasa kabilang panig ng subor. Ikot-ikot ang baso. Silang magkakaibigan tahimik lang. Fascinated sila sa kwento ng tatlo tungkol sa buhay sa Maynila. Habang unti-unti silang tinatamaan ng iniinom nila, nagiging seryoso si Arman. Nagsasabi na ito ng sama ng loob tungkol sa tatay niya. May kirida daw ito. Sabi ni Lolo na lungkot siya para kay Arman. Ang nanay kasi nito, bata pa lamang sila, bedridden na. Alam din sa buong lugar nila yung tungkol sa pag-uuwi ng babae ng tatay niya. Pero tila yatang late nang namulat sa katotohanan si Arman. Yung masayang atmosphere sa loob ng subor, naging malungkot na. Dagdag pa ni Lolo, though hindi nila kaibigan si Arman, hindi naman ito katulad ng ibang mayaman na mata pobre or masama ang ugali sa katulad nilang mahihirap. Mabait ito, medyo mayabang nga lang. Tapos nagulantang sila nung sumulpot yung tatay ni Arman. Pinagmumura si Arman, tapos hinataw-hataw ng tungkod niya. Pulasan yung iba niyang kaibigan. Ang naiwan lang, si Arman, yung mga pinsan nito, si Lolo, Lola, at Lolo Gani. Kasi sila yung nasa pinakamalayo ang pwesto sa bukana. Nakailang hampas pa ng tungkod kay Arman nung sigawan niya ang tatay niya. Gawa na rin siguro ng nainom niya, nagkaroon siya ng lakas ng loob na magsabi ng hinanakit. Natigilan saglit ang tatay niya, pero matapos ang ilang minuto, sige na naman. Tapos eto na. Bigla na lang natigilan ng tatay ni Arman, napatakip sa mata, napaluhod, at walang ano-ano, ay nagliyab ang ulo nito hanggang hita. Ayon kay Lolo, gulat na gulat silang lahat na walang makagalaw sa kanila. Para sana tulungan ito. I mean, kung ako man ang makawitness nun, yung magliliyab at masusunog sa harap ko ang isang tao na as in walang cause, di ba? Sinong hindi malalaglag ang panga? Ang natira lang sa tatay ni Arman ay yung ibabang parte ng hita hanggang paa. The rest na sunog, naaabo na. Akala nila mag-isa lang yung tatay ni Arman na nagpunta ng subor. Pero nung malapit nang mamatay yung apoy sa katawan nito, may isang taong lutang na naglakad papalapit. Tatay ng isa sa kaibigan ni Lolo. Ang tawag ni Lolo sa kanya ay Mama Estong. Sinabihan sila nito na umalis na at walang magsasalita kung ano ang nangyari sa subor. Tulala pa rin sila nung makalabas ng kakahuyan. Hinatid nila si Lola. Tapos nung magpaalam na si Lolo at Lolo Gani, tinanong ni Arman kung pwede bang doon muna siya sa bahay nila Lolo. Kaya doon nagpalipas ng gabi sila Arman sa bahay nila Lolo. Sa bahay kung saan nakatirik ang ancestral house namin ngayon. Kung saan ko tinatype tong kwentong to. Tanghali na nung magising sila Lolo. Nabalitaan nila ni Lolo Gani at nila Arman na yung subor may nagpasabog. Missing person ang tatay ni Arman ng halos isang taon. Pagka-graduate ni Arman, umuwi siya ulit dito at siya na ang nag-manage ng farm nila. Yun na nga, hindi ako makapaniwala kahit mga pinsan ko sa kwento ni Lolo. Ang sabi pa nga sa akin ng isa kong pinsan, siguro pinatay talaga ni Arman ang tatay niya tapos iniba lang ni Lolo ang kwento. Kasi si Arman, nung siya na yung namamahala sa farm, yung lupang sinasaka ng pamilya ni Lolo, Lola at Lolo Gani, binigay niya na sa kanila. Siya rin ang nagpaaral kila Papa. Ang kaso, kilala ko si Lolo. Oo, may pagkaloko-loko. Pero may karangalan siya. Alam ko yon dahil si Papa ang lagi niyang sinasabi sa akin. Gayahin ko si Lolo sa panuntunan sa buhay. Di baling magdildil ng asin, basta nakuha ang asin at bigas sa malinis na paraan. May kapatid din kasi si Papa na si Lolo mismo ang nagpakulong nung malaman niyang nagnakaw na ito at muntikan ng may magahasa. Yun yung paboritong anak ni Lolo.
pero sinuko niya sa mga pulis. May isa akong pinsan na nag-suggest na mag-search tungkol doon, tungkol sa spontaneous human combustion. And Viola, meron ngang mga allegedly reported cases. Yung bigla na lang masusunog ang isang tao nang walang apoy o maaaring mag-cause ng apoy. Ang malupit pa, abong-abo talaga kahit yung buto. Dahil sa kwento ni Lolo, nakalimutan ko sandaling takot akong makipag-socialize. Ilang araw at gabi akong ginulo na pati yung client ko. Natanong ko about dito. Surprisingly, naniniwala siya. At isang gabi, na-witness kong bangungutin si Papa. Pero I'm not sure kung pasok to as creepy story. Kaya saka ko naikwento yung kay Papa kung ma-post man to. Madaling araw nung magising ako, akala ko yung naririnig kong ano man sa kwarto nila Papa, sila ang may gawa. Kaya lang pagbaba ko, nandun si Mama sa sala, kakwentuhan ng mga pinsan ko. Nung sinabi ko yun kay Mama, bigla siyang nataranta at umakyat agad. Sumunod kami ng pinsan ko at naabutan naming binabangungot si Papa. Kakaiba sa normal na bangungot, nakamulat ang mga mata niya. Inutusan ako ni Mama na itagilid si Papa. Paghawak ko sa balikat niya, natigilan ako kasi naninigas ang buong katawan niya. Kaya pinsan ko na yung nagtagilid sa kanya, tapos hinagod na ni Mama ang likod niya. Sinasabi ni Mama na tapos na yung pangyayaring yun, kaya wag na siyang matakot. Dahan-dahan, bumabalik sa normal ang katawan ni Papa. Nakaihi rin siya sa salawal niya, kaya takang-taka kami ng pinsan ko. Nung nakaligo na si Papa at medyo kalmado na, pinakita niya yung likuran niya sa amin. May peklat siya sa likod na siguro singlaki ng palad ko. Nakita ko na yun dati, pero ang sabi lang ni Papa, nakuha niya yun nung binata pa siya. Ang kwento ni Papa, naniniwala siya sa kwento ni Lolo tungkol sa tatay ni Arman. Kahit si Mama. Natambay din kasi dati sila sa subor at nagpakita yung multo ng tatay ni Arman kay Papa. Taga-tabing barangay lang kasi talaga si Mama. At nung minsang maisipan nilang mag-camping, umulan. Kaya ang naisip ng mga kaibigan nila, sa subor sumilong. Nakatulog sila doon hanggang sa magising silang lima dahil sa sobrang alinsangan. Nagsisigaw si Papa nung may nasa gitna na nilang nasusunog na taong may tungkod. Yun nga lang, si Papa lang ang nakakakita. Ang sabi nga lang ni Mama, kahit hindi nila makita yung nakikitang aparisyon ni Papa, nung magsimula siyang magsisigaw, mas uminit ang pakiramdam nila na tila ba nasa tabi sila ng isang malaking pugon. Tumayo na silang lahat kung tumayo si Papa. Kaso hindi ba dapat ang multo hindi ka kayang hawakan? Pero bakit nahawakan nung nasusunog na tao si Papa sa balikat? Nagpalusot na lang sila na gawa ng kalasingan ay napaso si Papa. Dahil ayaw ni Lolo na magpunta sila sa subor. Ilang taong nasa bangungot ni Papa ang pangyayaring yun, maging yung amoy ng nasusunog na laman na dahilan bakit hindi na kailanman kumain ng karne ng kahit na anong hayop si Papa. Hanggang sa ipanganak ako, saka pa lamang nawala yung mga bangungot. Nung ikwento na lang ni Lolo sa aming magpipinsan yung nangyari sa kanila sa subor, saka ulit bumalik yun kay Papa. Kaya nagdesisyon kami ng pinsan ko na puntahan yung subor. Nakapunta naman na ako doon dati, pero hindi ako nagtagal lalo at gabi. Hindi naman ako takot doon, pero takot ako sa ahas na maaaring naninirahan doon. Nung magpunta kami ay umaga, at ganun pa rin ang itsura. Sikip pa rin, pero hindi na tulad ng dati. Nakakatakot na yung dating para sa amin ng pinsan ko. Marahil gawa ng kwento ni Lolo at naranasan doon ni Papa. Nang magtanong-tanong din kami sa mga auntie at uncle namin tungkol sa subor, halos paiwas ang mga sagot nila. Naisip tuloy namin na siguro nakwento na rin ni Lolo sa kanila yung nangyari doon.
o alam nila yung nangyari kay Papa o maaari ring may mga naranasan sila doon nung kabataan pa nila. Pero nung birthday ni Lola at kami ang pinaghatid niya sa bahay ni Lolo Gani ng mga handa, tinanong ng pinsan ko si Lolo Gani tungkol sa subor. Hindi siya nagkwento tungkol sa naranasan niya doon, kaso binilinan niya kami na wag magpupunta doon, lalo na kung gabi. Dahil ayon kay Lolo Gani, may mga elemento raw doon na walang hangad na mabuti. Naglalakad na kami pa uwi ni pinsan nang habulin kami nung binatil yung apo ni Lolo Gani. Narinig niya kasi yung tinanong namin kay Lolo. Ayon sa kanya, ilang taon na rin ang lumipas nung may 3 kabataan ang nawala sa barangay namin. Ang paalam lang nila, magtatambay sa subor. Pero hindi na sila nakabalik. Walang nag-connect sa pagkawala nila sa subor dahil nung panahong nawala sila, usong-uso yung white na van na nangunguha ng mga tao. Napapaisip tuloy ako ngayon kung spontaneous human combustion ba talaga ang nangyari sa tatay ni Arman o gawa ng mga elemento yun sa subor. Baka nagalit sila sa tatay niya dahil sa kasamaan nito at naisipan nilang ipatikim sa kanya ang impyerno dito sa lupa.